Taurus, hello! Welcome dito sa iyong second week of January reading, January 7 to 14. Kung bago ka dito, Taurus, please don't forget to subscribe sa aking YouTube. Palike and follow na lang din yung aking Facebook page. Mag-message directly kayo sa aking FB page regarding personal readings. Kuha tayo ng isang card for your overall energy. Wait lang. Nagwawala yung mga baraha. Yan. Pagkakasyahin natin itay dito, Taurus. Ayan. Medyo malalaki yung cards natin ngayon. Ayan, latag natin yung iyong mga cards. Tapos saka natin buksan. Ano muna yung overall energy ng second week mo? Serendipity. Ang ganda. Nakikita ko yung clover. So, ito ay maswerteng timing para sa iyo, Taurus, na parang akma yung mga bagay-bagay, yung mga timing. No? This is a very serendipitous moment. Pwedeng may mga blessings na paparating sa iyo with the clover kasi nga mukhang may ano dito, may swerte. Ito yung sign, Taurus, na hinihintay mo. Kung naghihintay ka ng tiyempo, ito yun. Kumbaga parang bumabagsak effortlessly yung mga bagay, yung mga opportunities sa iyo. Pumapabor yun. Sabihin na natin, pumapabor siya sa iyo. Sa ngayon, itong week na ito, itong second week. Kaya napaka magandang timing nito. Na samantalahin mo itong pagiging maswerte na pagkakataon at saka yung mga opportunity and blessings na darating sa iyo dyan. Kumbaga, yung serendipity card mo, ayan o. Everything is aligned para sa iyo, Taurus. Everything is aligned. Everything is in harmony. Ito na nga yung time na maswerte para sa iyo. Andyan yung mga opportunities, may miracles, may happiness. Very clear sign na ito yung moment mo, no? Glow up mo. Kaya napaka-importante na ayan, kung may mga sisimulan ka, may gagawin ka, ito yung timing. Kaya kung naghihintay ka ng sign, ng tiyempo, second week of January, Taurus, maliwanag na maliwanag, no? Tignan na natin muna yung iba mo pang energies. Oo nga, nakakakita ako dito ng opportunity to travel, opportunity pagdating sa career. Ayan, maraming movement, very active, maraming kaganapan. Ayan, yan yung masasabi natin. Meron din akong nakitang energy dito, pwedeng may Libra, or pwedeng may Taurus na kapareho mo, meron din Aquarius energy. Ganda, you also have the star, o diba? Wish come true ito, Taurus. Sinuswerte ka talaga. Naaayon sa iyo yung mga bagay-bagay, yung mga kaganapan. So, pwede ka kapangang makareceive dito ng kung ano talaga yung gusto mong mangyari, hinihiling mo eh. Matutupad, no? With the star card. Ito na yung moment, yung shining moment mo, Taurus. Kung ako sa'yo, samantalahin mo yan. Multiple opportunities, yun yung sinasabi nung 8 of Wands sa iyo, diba? Anbay sabi ko kanina, very active. May movement, may mga opportunities sa career man, sa negosyo o sa ibang bagay. Ito yon, multiple opportunities, take note. Hindi lang siya isa.
Ito na rin yung time to create. Sabi ko nga samantalain mo yung serendipity card mo. Ito yung perfect timing na simulan mo kung may mga gusto kang simulan, gawin. Kasi magiging very, with the Empress card, very productive. Magiging very productive ka. Marami kang ma-accomplish. Kung ano yung gusto mo i-create, makikreate mo dahil sa magic na itong serendipity card. Kumbaga, habang nandun yung effect niya, marami kang mga aanihin dito for sure. Kasi yung Empress is yung mga bagay na nahihinog, aanihin mo na. So, very fertile, very abundant. Yun yung energy mo dito. Possible na ito ay hindi lang sa creating. Meron din siyang kinalaman about motherhood, pregnancy. So, yan. Ito na, kung gusto mo magkaanak, at ito na yung moment, gumawa ka ng gumawa. Ayan yun eh. So, ano naman yung magiging possible na challenge mo? You have 6 of Pentacles. Challenge mo is about giving and receiving. Give and take. Hindi ko alam kung ito ay, sabihin na natin, pwedeng ikaw ay very willing to give, pero yung iba, hindi. Sabihin na natin na kung ano man yung ine-expect mong kapalit, pwedeng hindi mo makuha yon kapag nagbigay ka. Pero kasi in the first place, hindi naman tayo nagbibigay dahil lang doon sa kapalit eh. Supposed to be, nagbibigay ka kasi gusto mo magbigay. Hindi dahil doon sa kapalit. Pero yun na nga. Sabihin na natin pagdating ito sa jowa-jowa, sabihin na natin na hindi marireciprocate yung kung ano man yung ginigive mo doon sa person na yun. Romantic man yung pinag-uusapan dito o hindi. Kumbaga, ang pinaka na lang dito wag ka na lang mag-hope na kapag nagbigay ka, automatic na babalik. Wag na lang ganun para hindi ka ma-disappoint. Yun yung challenge mo eh. And when it comes to your possible outcome, you have the 8 of Cups. Kung ano man itong yung sitwasyon mo sa ngayon, Taurus, tinatanggap mo to ng buong buo. Mas ka na ngayon, mas palaban, mas open-minded ka, mas kalmado ka na, mas tanggap mo na. Embrace ko ano man yung magiging resulta, ano man yung kahihinatnan nitong gagawin mo. Mukhang ready ka na. Yun lang yung napipil ko dito sa 8 of Cups. Handa ka na dyan. Ano man ang kalabasan yan, ano man maging resulta at outcome, prepared ka na, tatanggapin mo ng buong buo. And when it comes to your love life naman, you have the Page of Swords, so air sign energy, pwede may Gemini, Libra, Aquarius. Merong energy na nag-i-spy dito. Sino ba? Meron bang paranoid sa inyong dalawa? Meron bang selosa dito sa love life mo? Ayan. Kasi parang meron ditong energy na nag-i-spy. Take note, yung mga energies dito, pwedeng energy mo, energy ni person dito sa love life. Hindi ko alam kung ang nasasagap ba ay energy mo, energy niya, pero yun na nga. Gaya nga ng sabi ko, pwedeng may air sign dyan, at saka pwedeng yung isa ay nagiging sneaky, paranoid, suspicious, nag-i-spy, sabihin na natin. Okay? At pagdating sa closing message, advice mo, Taurus, Elephant Spirit, learn from the past. Hindi ko alam kung ito ba ay sinasabi sa iyo kung hindi ka pa natuto sa past, yun. Sinasabihan ka na kapulutan mo na ng aral yung mga nangyari sa'yo. Alam mo na yan. Nangyari na yan in the past. Or, natuto ka na. Alam mo na, mas wise ka na ngayon. Ano ba yung binanggit ko yata? Parang may binanggit ako kanina about sa outcome mo na mas ka na. Mas wise ka na. Meron ba? Hindi ko maalala. Ulyanin ako, pasensya na. Pero eto nga. Kung hindi mo pa ito natututunan, yung mga dapat mong matutunan based sa mga naging experience mo in the past, ayan. So, dapat ka ng matauhan na matutunan yan. Pero pwedeng iba sa inyo nag-matured na nga dahil nadala na kayo, natuto na kayo.
sa mga nakaraan ninyo. Kaya ayan. Ito yung mga nakuha natin, Taurus, dito sa iyong second week of January readings. Ano ba yung sinasabi ko? September, January pa lang tayo. January 7 to 14. Take care always, Taurus. Don't forget to like and share, and God bless.